Sa buhay ko ngayon, ito yung mas importante. Mas importante sa akin yung kalayaan kaysa sa pera, sa yaman. Bakit? Kasi kahit gaano karami ang pera mo, kapag hindi ka malaya, limitado ka. Ito ang problema ng mga maraming pera, mayaman. Sobrang dami ng property nila, wala silang time para magkaroon ng kalayaan. Dahil syempre, kapag ikaw ay mayroon ng at least 5, 6, 7, 8, 10 property, babantayan mo yan. Babayaran mo din ang tax yan. Kaya ang aking goal lang ay yung may pang emergency, may savings, at meron papunta dito sa mga gatong lugar. Hindi ko kailangan ng napakarami. Kasi ang bumibili mo ko sa tatay ko, ito kanyang paniniwala sa buhay. Hindi niya pinangarap yumaman, pero gusto niya lang matulungan ng pamilya niya. Bihira lang ako makarinig ng mga tao na hindi pinangarap yumaman. Sobrang bihira lang nung gano'n. Napakahirap kasi nung gano'ng klase yung pananaw sa buhay. Kalimitan sa buhay namin, ang mga kakilala namin, ang pangarap ay yumaman, magkaroon ng gato, magkaroon ng kanya, kotse, bahay, lupa, ano pa. Ang problema kasi kapag yun na naging goal mo, wala, eh di pera-pera. Mangyayari niyan. Ang mga kadalasan nangangarap ng gano'n ay mga empleyado. Masakit man sabihin, pero yun ang katotohanan. Kapag ikaw ay naging empleyado, ang mangyayari ganito. Para mapabilis yung iyong pangarap, maglo-loan ka. Doon ka na maiipit sa panghabang buhay na obligasyon. Kahit ganong kalaki ang iyong sahod, kapag ang iyong lifestyle ay lumalaki rin, wala kang may ipon na savings, wala ka rin halos pang emergency. Kapag nag-loan ka, halos lahat ng iyong sahod, mapupunta kalahati sa loan, tapos kalahati sa expenses, hindi ibig sabihin, wala kang matitira. Majority ng mga nakasalamuha sa syudad, gano'n na naging buhay. Mga 20 years old pa lang, mayroon ng maintenance. Kaya ang pinakamaganda solusyon, kailangan mo ng priority. Kung pangarap mo magkapamilya, siguro, yun, go, sige. Gusto niyo yun eh. Ang kasing pagiging employment, yan ang modern slave ng ating generation. Modern slavery. Masakit man itong pakinggan, pero yun ang totoo. Isang beses lang ako naging honor student, nung kinder lang. Dahil nung kinder pa lang ako, nagets ko na kung anong purpose ng school. Yan ay para i-train ka, para maging empleyado. Kasi halos lahat na natutunan ko sa labas, sa reality, hindi ko naman natutunan sa school yan eh. Ang ituturo sa'yo, mag-memorize. Kinder pa lang ako, nagme-memorize sa session na kami. Ang matindi pa nun, one time, nag-grade 1 ako, kasama ko yung pinsan ko. Dahil wala yung aming teacher at nag-uwian ng mga klase ko, pumasok kami sa mas higher grade. Dahil nga kami matalino, automatic mas matalino kami doon sa mas matataas na grade. Nakisitil na kami pero sumasagot kami, natatalo pa namin yung mga higher grade. Doon pa lang nakita ko na hindi naman siya walang halaga, pero hindi siya requirements. Mas maganda naturuan yung personal lang ang inyong mga anak sa sarili nyong bahay, sa sarili nyong lugar, ng lahat ng mga skills na pwedeng gamitin sa totoong buhay. Ako nga, yung mga nakapag-business ako sa syudad noon, nang wala man lang akong, siguro yung mga pinaka-basic lang, mga terminology lang ang natutunan ko sa school. Gawa halos lahat ng itinuro sa akin ng mga teacher noon, alam ko na. Hindi naman sa pagmamayabang, pero kapag talaga interesado kang matuto, automatic mag-aaral ka eh. Kung gusto mo. Yung ng bata ko, napaka-arrogante ko pa noon, napakayabang ko pa noon. Sinasabi ko pang mas matalino sa teacher. Pero pangit yung ganun. Kahit na ikay mas matalino sa isang tao, wag na wag kang magiging mayabang. Dahil ang pagiging mayabang, walang mararating yan. Kahit gaano kang katalino, kapag wala kang pakisama, hindi ka mabubuhay. Kasi hindi mo kaya mabuhay mag-isa.
Nung bata ako, matagal na panahon na gano'n ang buhay ko. Nasanay kasi kami, kanya-kanya ng buhay. Kasi ang mama ko busy sa trabaho, ang papa ko nasa abroad. Ang ate ko busy sa academics. Ako lang yung parang humiwalay ng landas sa mga kamag-anak ko. Nag-computer engineering ako, hindi ko tinapos. Nag-multimedia arts ako, hindi ko tinapos. Pero lahat ng nag-aralan ko doon, natutunan ko. Ngayon, ina-apply ko sa buhay ko. 10 taon din ako nasa syudad. Madami akong naranasan doon, marami akong nakasalamuha doon. Mga foreigner, iba't ibang lahi, international, Korean, Chinese, German, Australian, Ukrainian, European, Americans, lahat, halos ng klase. Halos lahat din ng religion. Ito lang naman talaga ang requirements ng buhay. Sipag, yaga, diskarte, respeto, paniniwala. At ito pa, lahat ng religion